Panghuling chapter. Paano mo nagawa sa akin ito, Elvis? Niloko mo ako ng mahabang panahon. Napaka walang hiya mo patawad, Eloisa. Hindi ko rin naman alam na nagkaanak pala kami ni Myrna noon. Wala siyang sinabi sa akin na mayroon pala kaming anak. Kasalukuyang nagliyakan ngayon ang pamilya Recto. Alam na nilang lahat ang tungkol kay Elvisa na anak ng tatay nila Elena at Elise sa labas. Mas matanda lang ito ng halos 1 taon kay Elise. Si Elvisa ay naging anak ni Elvis sa ex-girlfriend neto nung kabataan niya. Naghiwalay sila mula nang makilala ni Elvis si Eloisa, ang nanay ni Elise at Elena. Agad nahulog ang loob nila sa isa't isa at hindi kalaunan ay nakipaghiwalay na si Elvis kay Mima na nanay ni Elvisa. Hindi na kinaya ng konsensya ni Elvis na may nagugustuhan na siyang iba habang may girlfriend pa siya kaya minabuti na niya itong tapusin ngunit hindi niya na nalaman pa ang pagbubuntis nito. Tay, Nay, pangako po na poprotektahan ko si Elise at Courtney. Hindi ko sila hahayaan masaktan ni Elvisa. Tama na yung taong parusa sa amin ni Elise dahil sa nagawang mall namin noon kay Brianna. Nakahingi na kami ng tawad sa kanya at napatawad na niya kaming dalawa. Anak, Kurt, gusto ko sana makausap si Elvisa, hihingi ako ng tawad sa kanya. Kaya lang naman siya naging ganyan dahil hindi siya lamaking may kinilalang ama. Gusto ko siya makilala at makausap para hindi na niya paghigantihan ang mga kapatid niya. Ayaw ko siyang maging masamang tao. Pakiusap ni Elvis kay Kurt. Gagawa po ako ng paraan, Tay. Makakaasa po kayo. Panipit. Ngayon na ang dating ng mga magulang ni Kel. Abala ang lahat sa paghahanda para sa kanilang salusalo. Kasama ng magulang niya ang kanyang lolo Leonard. Kinakabahan naman si Brianna dahil first time niya mamimit ang parents ng asawa niya. Walang problema kay Lolo Leonard dahil nakilala at nakasama na niya ito noon sa trabaho at masasabi niyang mabuting tao ang matanda. Naka-ready na ang lahat at inaante na lang ang pagdating ng in-laws ni Brianna. Kinakabahan man ay pinilit niyang ngumiti ng normal. Welcome home Mom, Dad and Lolo. Nasaan na ang mga apo ko? My gosh, 6 years old na sila bago ko pa man nalaman. Wika naman ng mama ni Kel na si Michelle. Mom, Dad, I want you to meet my lovely wife. Ang dakilang babae na nagsilang sa mga anak ko at sa mga susunod pa. My wife Brianna. Baby, they are Mommy Michelle and Daddy Leovino and of course, Lolo Leonard na kilala mo na rin naman. My goodness ang ganda mo pala iha. Saan ka ba nagtago ng mahabang panahon at hindi man lang nalaman na may mga apo na pala kami? Mom, wag mo ay pressure ang misis ko. She's 3 months pregnant. Napatingin naman sila bigla sa tiyan ni Brianna na may kaumbukan na. Malaki para sa 3 months pa lang. OMG! Magkakaapo na pala ulit ako. Kung hindi pa nagdaldal si Honeyloo, hindi pa namin malalaman ang tungkol dito. Pagmamaktol ni Michelle. Napakamot ulo naman si Brianna at Kel. Wow! That's my son. Nakarami ka na agad. Good job. Natatawang sabi ni Leovino. Welcome to the family iha. Pagbati ni Leonard. Thank you po, Sir Leonard. Natawa naman ang matanda sa tinawag sa kanya ni Brianna. Lofo na lang la, parte ka naman na ng pamilya. Welcome to the family, iha. Daddy na rin ang itawag mo sa akin. Isumbong mo sa akin pag may ginawang kalokohan tong anak ko. Sapak aabutin yan sa akin, salamat po, Daddy. Nauutol na sabi ni Brianna. Niyakap naman siya ng mommy ni Kel ng mahigpit. Ako naman ang Mommy Michelle mo. Pasensya ka na kanina. Masyado kasi ako na bigla na may mga apo na pala kami nang hindi namin nalalaman. Masayang masaya ako dahil kahit wala si Kel, napalaki mo ng maayos ang mga apo ko. Salamat sa pagsilang sa kanila kahit nahirapan ka. Dama ni Brianna ang init ng pagtanggap ng pamilya ng asawa niya. Nawala lahat ng kaba na nararamdaman niya kanina at napalitan ng saya. Nakilala na ng mga lolo at lola ang kambal nilang apo. At tuwang-tuwa talaga sila dahil akala nila baog si Kel dahil lagpas na sa kalendaryo ang anak nila ay wala pa ring maibigay na apo sa kanila. Yun pala ay nakatago lang. Kasalukuyan silang nasa hapagkainan. Tanghalan nila ngayon at parang piyesta sa dami ng iba't ibang pagkain. Masaya din silang
Hiyang-hiya naman si Brianna magkwento dahil nga one night stand lang naman talaga ang nangyari sa kanila ni Kel. Nahihiya siya ay kwento na bumigay siya sa kagwapuhan ni Kel na ilang oras niya palang nakikilala. Kel ang nagkwento lahat at grabe ang kilig ng Mommy Michelle nila. Talagang sila daw ang itinanda na. Panipi. Matanong ko lang anak, 3 months pa lang ang tiyan mo pero parang pang-4 na or 5 months na. Kambal ba ulit ang ipinagbubuntis mo? Tanong ni Mommy Michelle kay Brianna. Napatingin naman ang lahat kay Brianna at tila nag-aantay din ng sagot. Ang alam ni Kel ay isang bata lang ang nasa tiyan ng asawa kaya pati siya ay nagtataka. Na-pressure naman si Brianna na magkwento. Gusto niya sana supresahin ang asawa niya tungkol doon. Hindi po kambal. Napakagatlabi na sabi ni Brianna. Oh, is that so? It's okay. Nako, malaking bulas ata ang baby nyo kaya ang laki ng tiyan mo samantalang ang liit mo lang naman. Wikang muli ni Mommy Michelle. Ano po kasi, Tuldok. Triplets po ang ipinagbubuntis ko, ganun ba? Triplets lang pala, holy shit, hahaha. Sabay-sabay nilang wika sa narinig na sinabi ni Brianna. Is that for real, baby? Triplets talaga sila. Napatayo naman si Kel sa sobrang gulat. Ngumiti naman si Brianna kay Kel at tumango. Yes, baby. Magiging 5 na agad anak natin. Yehey. Sana puro girls para marami akong kalaro. Sabi ni Mira. Tanging nasambit ni Kel. Si Kel ay biglang natahimik at natulala tila na inaabsorb pa ng gusto ang sinabi ng asawa. Baby, are you okay? Tanong ni Brianna kay Kel. Maya-maya pa ay bigla na lang bumulagta si Kel. Nawalan ito ng malay. Oh my gosh, baby. Wake up. Wake up. Papasambit ng kambal. Ipahanda niyo ang sasakyan. Dali. Utos ni Daddy Leovino sa mga kasambahay. Agad nilang isinugod sa hospital si Kel. Labis ang pag-aalala nila lalo na si Brianna na nakaramdam bigla ng pagkahilo. Pinahiga muna ng magulang ni Kel si Brianna sa katabing hospital bed ni Kel. Pina-check up na rin nila si Brianna at okay naman daw ito. Doc, anong nangyari sa anak namin? Bigla na lang siya hinimatay kanina. Nag-aalalang sabi ni Leovino. Nothing to worry Mr. and Mrs. Guevara. Dala na rin ng puyat kaya siya nawala ng malay na tutulog lang siya ngayon. Ilang araw na pagpapahinga lang magiging okay na siya. Kailangan niya lang talaga lagi makatulog ng sapat. Maraming salamat po, Doc. Nasobrahan din ata sa excitement ang anak niyo kaya na-trigger ang ilang nerves niya. Pero okay lang naman siya. Reresetahan ko siya ng ilang vitamins. Agad na rin umalis ang doktor. Wala pa ring malay si Kel at kasalukuyan namang tulog si Brianna. Batang ta, nalaman lang na triplets ang anak hinimatay na. Natatawang sabi ng daddy ni Kel. Makapagsalita ka naman. Ganyan ka rin naman noon nung malaman mong buntis ako sa anak mo. Mana-mana lang yan. Napakamot ulo naman si Leovino. Siyempre excited at masaya siya nung time na yun eh. Akala kasi nila hindi na sila magkakaanak ni Michelle dahil meron din itong PCOS kaya nga nag-iisa lang si Kel. Gusto man nila sundan kaso hindi na talaga nabiyayaan. Masayang-masaya naman sila ngayon dahil bawing-bawi naman kay Kel na nagkaroon ng kambal at ngayon ay may triplets pa. Kinabukasan ay agad din nakalabas si Kel na masayang-masaya ang puso. Mas triple pa ngayon ang pag-aalaga at pag-aasikaso ni Kel sa asawa niya lalo pa at mas nahihirapan na si Brianna ngayon. Madalas ay half day na lang si Kel sa opisina para mas matutukan si Brianna. Nakakatulong naman niya ang mama ni Brianna at Mommy Michelle nila. Bagot na nga si Brianna dahil halos ayaw na siya pakilyusan. Wala na siyang magawa na kahit ano, madalas nakahiga at nakaupo lang siya. Nagwo-walking lang siya tuwing umaga. Kahit 5 buwan na ang tiyan ng asawa ay active pa rin sila pero dahan-dahan na nga lang. Hindi na banibigla at sinasagad ni Kel ang plus size talong niya dahil baka umabot daw sa mga baby niya, may upi pa daw ang ulo. Baka isumpa pa daw siya ng mga anak niya pag nagkataon. Madalas ay buko juice na lang ang ginagawa ni Brianna o kaya ay umupo sa pako, ayaw naman niya matigang ng mahabang panahon ang asawa niya, kawawa naman daw. Makalipas pa ang 4 na buwan ay kabuwanan na ni Brianna baby, wake up. Mangganganak na Cole, natatarantang napabangon naman si Kel at hindi malaman kung saan hahanapin ang damit niya. Natulog ba enman ng hubad at hinagis lang kung saan ang mga damit.
Wait baby, I'm looking for my brief Kel, kumuha ka na lang ng bago sa drawer. Oh, yeah right. Bilasan mo kumilos. Hindi ka na talaga makakaysa sakin. Oh, shucks ang sakit. Kudlit. No baby, that's not a good joke. Ito nababuhitan na kita. Sa labis na taranta at takot ni Kel na baka tutuhanin ng asawa ang banta na hindi na ulit siya makakaysa pa, hindi na niya napansin na nakasuot lang siya ng boxer short at walang pang itaas. Bakat na bakat tuloy ang ipinagmamalaki niya at ang 8 pack abs niya. Magkaiba rin ang pangyapak na suot niya. Yung isa ay sleeper ni Brianna at yung isa ay sleeper niya. Pagdating nila sa hospital ay pinagtitinginan ng mga pasyente at empleyado ng hospital si Kel. Sinong hindi? Mayroon ba namang palakad-lakad na malazus sa kakisigan at kagwapuhan? Hanggang dito na lang po kayo sir. Hindi na po maaaring pumasok. Bakit hindi? Kailangan ako ng asawa ko sa loob. Magbihis po muna kayo sir ng maayos na damit. Disturbing po kasi ang itsura nyo ngayon, baka hindi kami makapag-focus. Napapakamot-ulo na sabi ng babaeng nurse. Napatingin naman si Kel sa itsura ang napatapik noon na lang nang mapagtanto ang itsura niya. Agad siyang tumawag sa bahay nila at nagpadala sa driver niya ng maayos na damit. Awang-awa naman siya sa asawa niya dahil naririnig niya ang pag-iyak nito at kita niya kanina ang labis na hirap ng asawa. You can do it babe. I'm so proud of you. I love you so much. Ina ka, last na talaga ta. Magpapaligate na talaga ako. Pag-uusap ng mag-asawang Billy at Alice. Ngayon din ang araw na mangganganak si Alice. Napatingin naman sa kanila si Kel at nagulat na makita ang mga kaibigan ng asawa niya. Napatingin naman sila sa kaliwang banda nang marinig ang pag-iyak ng isang mangganganak rin. Jepeth, ang saki-iit. Walang hiya ka. Ang sakit na nga ng pagka-black mo sakin pati ba naman sa pagluwal ng anak mo. Ayoko na. Ang mga lintiyan sabay-sabay tinamaan ng isa ibog sa lisang araw lang. Kita naman ang ebidensya, sabay-sabay nag-labor ang mga asawa. Makalipas ang ilang oras ay lumabas na rin ang mga doktor na nagpaanak sa mga asawa nila. Unang lumabas ang doktor ni Brianna. Dala ng mga nurse ang triplets niya. Congratulations, Mr. Guevara. 3 boys. Mukhang bubuo ka ata ng basketball team. Hahaha, naku, for sure malulungkot ang Princess Briella nila. Si Kuya Kill ang nagwagi. Hindi kasi nila lahat alam kung ano gender ng triplets. Mas ginusto nilang masurpresa sa araw ng paglabas nila. Anong po ang ipapangalan sa kanila, sir? Tanong ng isang nurse kay Kel. Para sa unang lumabas yun Brinkston, sa pangalawang lumabas, Dumalik, at para sa huling lumabas, Troy Skiffer. Ang first names ng triplets ay galing sa salitang French, na ang ibig sabihin ay 1, 2 at 3. Sumunod naman ang doktor ni Alice. Dala na rin ng nurse ang napaka-cute na baby girl nila. Ano pong ipapangalan kay baby girl, sir? Alicia Bella, ang bunso ko. Parang in love na sabi ni Billy. Ang doktor naman ni Yasmin ang pinakahuling lumabas. Isang baby girl din ang anak nila. Kamukhang kamukha ni Jepeth. Name po ni baby girl, sir. She's Sienna Jewel. Naluluhang sabi ni Jepeth habang nakatingin sa anak nila ni Yasmin. Ang pinagpuyatan nila sa Cabello Island. Ikinasal na rin pala sila nung mag 4 months na ang tiyan ni Yasmin pero civil wedding muna. Makalipas ang 1 taon ay mag-celebrate na mga anak nila ng ika-1 year old nila. Napagdesisyunan ng mag-asawang Brianna at Kel na ganapin ito sa Cabello Island. Doon na rin gaganapin ang first birthday ng anak ni Alice at Yasmin. Imbitado din ang mag-asawang Elise at Kurt na May 7th buwang gulang na rin na baby boy. Maging si Elena at Vince Russell ay invited. Kasalukuyang nagdadalang tao si Elena sa panganay nila. Nagkaayos na rin sila ni Brianna. Humingi ng tawad si Elena kay Brianna sa masasakit at masasamang paratang niya noon. Pero nilinaw niya na wala siyang kinalaman noon sa kumalat na isyu kay Brianna tungkol sa pagiging kabit niya. Nung una, ayun talaga ang plano niya pero nung marinig niya ang paliwanag ni Brianna noon, napag-isip-isip niya na tama nga si Brianna, dapat alamin niya muna ang lahat. Hindi niya alam ng time na yon na half-sister pala niya si Elvisa. Ito rin kasi ang nagsabi sa kanya noon na kabit ni Kurt si Brianna kaya nagkasira ang mag-asawa.
Ayon naman pala ay intensyon talaga ni Elvisa na sirain ang pamilya nila dahil sa sobrang inggit. Inggit na naipon mula pagkabata ni Elvisa. Ang nagpakalat naman noon ng mga malisosyong balita tungkol kay Brianna ay si Jen at Eileen. Narinig kasi nila noon sila Brianna at Elena nag-uusap sa restroom kung saan naroon sila sa loob ng cubicle. At lahat yon ay dahil din sa inggit dahil palaging si Brianna ang nagkakaroon magandang outcome sa proposals at reports. Ang dami talagang sinisirang buhay ng sobrang pagkainggit. Okay lang mainggit kung gagamitin mo lang ito bilang inspirasyon para makamit din ang pangarap mo o mga gusto mo. Nagiging masama lang ito kung gagamitin mo sa masama kagaya ng paninira sa kapwa. I promise pagsapit natin ng 18, papakasalan kita. Just wait for me. I will marry you, Courtney Elizabeth. Panipik. Ngayon na ang ika-first birthday na mga naggagwapuhan kong triplets na kahit masama man ang loob mahal naman ng ate Mira nila at ganun din ng kuya Kill nila na tuwang-tuwa. Mukhang nakikita ko na mahihirapan magkaroon ng manliligaw ang yunakahiha ko. Maraming pagdadaan ang pagsubok si Brent Ethan bago niya maging girlfriend ang anak ko. Hehe, narito kami sa dalampasigan ng daos ng birthday ng triplets kasabay ng anak ni Maring Alice at Maring Yasmin. Napansin ko na sa kabilang bahagi ng isla ay may event din na magaganap pero mamaya pa ata iyon dahil hindi pa tapos ang mga nagde-decorate. Nagkakasyahan kami ngayon. May palaro din para sa mga bata at isip bata. Imbitado lahat ng residente sa lugar kaya napakaraming tao pero hindi magulo dahil disiplinado ang mga tao dito at uso rin ang bayanihan. Sinigurado pa rin namin ang safety ng mga bata kaya wala dapat ipag-alala. Habang abala ang lahat sa pagsasaya, ang panganay kong si Kill abala din sa pangbabakod sa girlfriend kuno daw niya. Ni hindi pa nga tuli. Hehe, sa gitna ng kasiyahan ay umakyat ang asawa ko sa stage para magsalita. Tumahimik naman ang lahat. Nagtataka naman akong nakatingin sa kanya. Magandang araw sa lahat. Maraming salamat sa pagpunta sa selebrasyon ng aming triplets maging ng anak ng aming mga kaibigan. Nakakatawa man isipin pero hindi sinasadyang sabay-sabay namin naisipan gumawa ng anak. Hahaha, nagtawanan naman ang lahat. Maraming salamat asawa ko dahil napakatapang mo dalhin ang 5 bata sa sinapupunan mo. I can't imagine paano mo kinaya iluwal silang lahat. I salute you, my wife. I love you so much. You and our kids are my whole life. Naiyak naman ako sa sinabi ng asawa ko. Hindi lahat ng asawa ay nakaka-appreciate sa may bahay nila. Sa hindi mga nakakaalam, pasikreto lang kami noon ikinasal ni Mrs. 5 tao lang kami na present noong araw na yon. Isang mayor na kaibigan ko ang magkasal sa amin. Wag na po kayo magtaka dahil blinekmail ko lang siya, pinagbantaan ko siya ngayon, kinabukasan ay ikinasal na kami. Itinali ko na baka makawala pa Nagtawanan muli ang mga bisita. Gusto ko rin sana gamitin ang pagkakataong ito para sa lahat na uulitin ko ulit ang strategy na yun pero this time hindi ko na paaabutin ng kinabukasan, ngayon din po magpapakasal kami ng asawa ko. Napakurap naman ako ng mata dahil sa sinabi ng asawa ko. Bakit feeling ko na shotgun wedding ako? Bumaba ng stage ang asawa ko at lumapit sa akin. Lumuhad siya sa harap ko at inilahad ang isang napakagandang singsing. Will you marry me, baby? Yes or yes? Bakit parang wala naman ako ibang no choice? Meron pa naman baby. Yes or? Natawa naman ako sa kalokohan ng asawa ko. Naglalakad ako ngayon sa red carpet patungo sa lalaking minamahal. Nakasuot ako ng napaka-puting traje de boda. Isang beach wedding ang inihanda sa akin ng asawa ko dito mismo sa Kabilao Island sa araw mismo ng birthday ng mga anak namin at anniversary namin. Natatawa naman ako sa itsura ng asawa ko, naliyak siya habang nag-aantay sa akin sa altar. Nakakahiya. Baka isipin ng iba pinikot ko lang siya. Hindi naman halata na pinaghandaan talaga ng asawa ko ang araw na ito dahil napakabongga. Parang pang Disney princess. Kaya pala late na siya nakakauwi galing opisina, busy pala siya mag-prepare para sa kasal namin. Surprise niya talaga ako. Pero syempre hindi ako papatalol kala niya dyan. Isang pastor ang magkakasal sa amin ngayon. Ako, si Leo Michael Guevara, ay nangangako na mamahalin at aalagaan ka, Brianna Cassandra Manlapas, sa hirap at ginhawa,
sa sakit at kalusugan, habang buhay. Ako, si Brianna Cassandra Manlapas, ay nangangako na mamahalin at aalagaan ka, Leo Michael Guevara, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, habang buhay. Sa bisa ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin, idinedeklara ko kayong mag-asawa. Maaari mo nang halikan ang iyong asawa. Apurado naman akong hinalikan ng aking asawa. Matagal akong hinalikan ng asawa ko na parang nakakalimutan na ata niya na kinakasal kami ngayon at wala sa kama. Naghiyawan at nagpalakpakan naman ang mga bisita. Humarap kami sa mga bisita na magkahawak kamay at may naghahadya sa samin ng petals habang nagpapalakpakan ang mga tao. Kaliwat ka na din ang photographer at videographer. Habang kinukuhaan kami ng litrato at video ay pa-imple naman ako bamulong sa asawa ko. Mahina pero siniguradong maririnig niya. Thank you so much baby. You really surprised me. I love you. I also have surprise for you. Todo ngiti kong sabi sa kanya. Tumingin ako sa mukha niya para makita ang magiging reaksyon niya. What is it baby? Excited niyang tanong. I'm 4 weeks pregnant. Baby number 6 and baby number 7 are on the way. Masaya kong sabi. Oh, yeah. Wala pa man din isang taon ng triplets ay nabuntis na naman ako ng magaling na asawa ko. Grabe talaga ang plus size talong niya. Walang kabaog-baugi para namang nabingi si Kel at hindi nakapag-react agad. Pakurap-kurap ang mata niyang napatingin sa akin, pregnant. Are you pregnant W with twins again? Gulat niyang tanong. Yes, Papa Kel. Para na akong inahing baboy. Ang tallest mo talaga. Hindi na nakapagsalita ang asawa ko at bigla na lang bumulagta. Napatikip naman ako sa noo ko. Here we go again. Nagulat naman ang mga tao at agad kaming nilapitan. Hawak-hawak siya ngayon ni Daddy Leovino, Papa ko at Jepeth. Pinapaypayan naman siya no Mommy Michelle at Mama ko. Ngunit laking gulat namin nang bigla ito magmulat ng mata at nagsalita. She's pregnant. My wife is pregnant again twins at bigla na naman siya nawala ng malay. Hay naku, sarap pitikin ng itlog. Tirahin ba naman ako araw-araw at gabi-gabi tapos magugulat pa siya na hindi lang isang bata ang ipagbubuntis ko. Ilang oras pa ang lumipas bago magkamalay ulit ang asawa ko mahinang nilalang. Narito kami ngayon sa kwarto naming mag-asawa para magpahinga. Ang pamilya namin at mga bisita ay tuloy pa rin ang kasiyahan. Naglinyuman at nagkakaraoke na rin ang iba habang nagsuswimming naman ang iba. Sobrang saya ko ngayon dahil sa ikalawang pagkakataon ay ikinasal ako sa lalaking pinakamamahal ko dito sa lugar kung saan kami unang nagkakilala. Kung dati ay halos mawala na ako ng pag-asa makatagpo ng lalaking tatanggap sa akin kahit hindi ko mabigyan ng anak, ngayon sobra-sobra pa ang ipinagkaloob sa akin. Binigyan ako ng mapagmahal at responsableng asawa, biniyayaan pa kami ng maraming anak na miski sa panaginip ay hindi ko akalain na aabot sa ganito karami. Hinihiling ko lang noon na kahit isa lang ay sana mabigyan ako pero ngayon, parang gusto ko na lang hilingin na stop na. Hehe, napapalitan na rin pala ni Kel ang apelyido ng panganay naming kambal. After 10 years maraming naganap sa loob ng mahabang panahon. Ngayon ay mga binata at dalaga na ang panganay naming kambal. Pero si Kel hindi mo akalain na 16 years old lamang. Napakatangkad niya para sa edad niya nakabaligtaran naman ni Mira. Lahat ng mga anak kong lalaki ay masyadong matangkad para sa edad nila. Halos magka-height na lang sila ng Papa Kel nila. Nagmumuka tuloy kaming unano ni Mira pag magkakatabi kami. Ang triplets ko ay 10 years old na at ang bunso namin ay 9 years old na. Parehas lalaki pa rin pala ang kambal na pinagbuntis ko noon, si Brian Casper at Louie McKinley kaya todo Simon got talaga si Mira dahil wala daw siya kalaro sa mga dolls niya. Minsan ay pinagtitry pa niya ang mga kapatid niya, binibihisan niya ng dress. Kaya nagagalit naman si Kel sa kanya. Ang mga triplets at kambal na boys ko ay laging napagkakamalang quintuplets na. Magkakamukha kasi sila at magkasing tangkad. Para akong nagluwal ng 5 bata sa isang anakan. Si Yasmin at Jepeth ay 5 ang naging anak, 3 lalaki at 2 babae. Babae ang panganay at babae ang bunso. At walang hiya ay sinunod-sunod din si Yasmin. Taon-taon na lang din nangganganak. First, si Elise at Kurt din ay naging 4 ang mga anak, 2 boys and 2 girls.
Nanatili silang nakatira sa Kabilao Island at paminsan-minsan na lang nauwi sa Cavite. Nagtayo doon Selkirk ng palengke at sa kalapit lang ay grocery store. Naging malakas ang negosyo nilang mag-asawa kaya balita ko ay nagkaroon na rin ng ibang branch ay grocery store nila. I'm so happy for them. Walang alam ang mga anak namin tungkol sa mga nakaraan namin. Mas pinili namin itong itago sa mga bata at ibaon na lang sa limot. Masaya na rin naman na kami sa kanya-kanya naming pamilya. Si Billy at Alice ay hindi na nasundan ng ika-4 nilang anak. Tinutuo talaga ni Alice na magpapaligate na siya. Wala naman nagawa si Billy dahil sa takot na hindi na ulit pagbigyan ng asawa. Ayan, hater kasi. Si Elena at Vince Russell ay natuloy din ikasal. Halos tagain pa nga ng tatay ni Elena si Vince nang mabuntis niya si Elena nang hindi pa kasal at sekretong nag-live-in ang dalawa sa Maynila. Mayroon na rin silang 4 na anak ngayon. Ang half-sister naman nilang si Elvisa ay matagal nang hindi nagpaparamdam. Kung saan-saan na sila naghanap pero hindi na talaga nila matagpuan. Labis ang lungkot ni Tito Elvis dahil hindi man lang siya napagbigyan makilala at makasama ang panganay niya. Hanggang ngayon ay umaasa pa rin ito na makausap man lang ang anak kahit sandali. Si Mayor Felix naman na unang nagkasal sa amin ni Kel ay may nagbibinata na rin. Hindi na siya mayor ngayon pero isa na siyang governor. Wala siyang asawa at wala daw siya balak mag-asawa. Ang anak niya ngayon ay itinuring na niyang kanya. May nag-iwan kasi ng baby noon sa harap ng bahay niya. Hindi na niya nalaman kung sino ang magulang. Kaidaran lang ito ng triplets. Pinangalanan niya itong Phoenix Elton de la Cruz. Itinuring niya ito na parang isang tunay na anak. Magkakabarkada sila. Dinig kong usap ng mag-ama. Napapailing na lang ako sa kanila. Ayaw na masundan ni Kil ang mga kapatid niya dahil nakita niya noon na nahihirapan ako. Napake-sweet talaga ng anak ko na yun. Aking mabait, magalang at may respeto lalo na sa mga babae. Kabaligtaran ng ama niya na napakapilyo at puro kalokohan ang alam. Sinasanay na siya ngayon ng Papa Kel niya sa pag-manage ng company. Pag wala siyang pasok sa school ay full-time siyang nagtatrabaho. Hindi namin siya pini-pressure, si Kil ang may gusto na pag-aralan ito ng mas maaga. Hindi kagaya ng mga kaidaran niya, mas pinili niyang maagang matuto sa paghahanap buhay. Alam namin ng papa niya ang totoong rason niya at sinusuportahan namin siya doon. Paminsan-minsan ay pumupunta siya sa Kabilao Island para puntahan si Courtney pero hindi siya nagpapakita. Tinitignan niya lang ito mula sa malayo. Nakikita namin na talagang gusto niya si Courtney noon pa man kaya sinusuportahan namin ang pinaplano niya. Sana lang ay magtagumpay siya. At sana ay hindi magalit si Courtney sa anak namin pagdating ng panahon na malaman niya ang tungkol doon. Hangad ko ang kaligayahan nila. Maraming salamat, baby sa lahat ng sakripisyo at pag-aalaga mo sa amin ng mga bata. Maraming salamat sa pagbibigay sa akin ng maraming anak. Hehe. Hindi ko talaga akalain na on-okan mo ko ng marami gusto mo pa ba? Kayang-kaya ko pa naman. Kalabaw lang ang tumatanda dami mo alam. Tama na yan sakin. Baka isumpa ka na ng panganay mo pag binuntis mo pa ako. Panipi. Magkayakap kami ngayon dito sa balkonahe habang nakatanaw sa kalangitan. Mahal na mahal kita asawa ko. Mula noon, hanggang ngayon. Ikaw ang aking palagi. I said lovingly to Kel. Mahal na mahal din kita, baby. Ikaw din ang aking palagi. Palaging mamahalin, palaging pipiliin at palaging masusunod. Panipi. Mas naging matibay at masaya ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Wala naman perpektong relasyon, may tampuhan at hindi pagkakasunduan. Pero magkakaayos pa din kayo, dahil minsan nagkakaroon lang ng misunderstanding sa bawat isa. Kapag mahal mo ang isang tao, pilit mong uunawain ang bawat isa. Dahil alam mong willing kang tanggapin ang lahat sa kanya. Hanggang sa muli po, maraming salamat sa pakikinig at tiwala na binibigay niyo po. Hello sa lahat ng kapwa ko OFW. Hello sa lahat ng OFW sa bansang Dubai. Mag-iingat po kayong lahat palagi.